Ayan! Welcome to my YouTube channel, mga katiktokero at katiktokera. Kumusta kayong lahat dyan? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, upgraded na po tayo. Nasa YouTube na po tayo. At syempre, hinihiling ko po ang inyong suporta. Lagi nyo po akong i-like and share. Ayan. So, yan, maaaring nagtataka po kayo kung bakit ako nagkaroon ng YouTube channel. But, paano ako nagkaroon ng time na mag-create ng YouTube channel at magkaroon ng videos. Syempre, kasi nga po dahil sa ngayon po, ako po ay naka 2 days quarantine na kasi naka second strike na po ako ng COVID. So this is my second time to have COVID. Yung last na variant is yung Delta. So nagkaroon ako noon and then ito ngayon. Actually very lax na kasi kami, ako this time na parang iniisip ko wala na. Yung pala meron pa. So, talagang meron pa po ang COVID. It's still around. It's still everywhere. The only thing that we have to do sa part natin is we have to be very careful. We have to be careful of ourselves. Lalo na po sa mga yung immunocompromised na kagaya ko, mga diabetic patient dyan, yung mga hypertensive, yung mga lahat po ng mga immunocompromised patient ay dapat po mag-iingat kasi meron pa rin po. At ang pangalawa po ay dapat pag meron po tayong COVID, dapat matuto tayong i-isolate yung sarili natin. Tayo na mismo mag-isolate kasi hindi naman to para sa sarili natin kundi para sa mga tao sa paligid natin, para sa mga mahal natin sa buhay na nakakasalamuha natin. Ano po? Okay lang po kasi let's say sabihin ng iba na walang COVID, hindi ako naniniwala dyan. Wala namang simptomas ang COVID. Just to let you know lang po na mahirap po kasi kung yung matamaan o mahawaan natin ay immunocompromised at maging iba yung impact ng simptomas sa nahawaan natin. So what if I'm glad. So praise God kasi sa akin po talaga as of now parang flu-like symptoms lang. Nawala na yung pananakit ng katawan ko pero nandun pa yung on and off na pagtulo ng sipon na talagang pagtumulo naman ay drooling talaga siya, parang gripo. Tapos on and off din yung ubo na pag umubo ako talagang mahirap din. Ramdam mo na may plema siya. Tapos yung sakit ng ulo. Actually, nag-test nga ako ng blood sugar ko kasi inisip ko baka hypo or hyperglycemic ako. Within normal limits naman siya pero ang sakit ng ulo ko. So kinailangan kong uminom ng para sa sakit ng ulo. So, yun po. So, yun lang po yung symptoms ko as of now and I am hoping and praying na hindi na to lumala until it finishes yung talagang yung 5 days na binigay sa akin na na para sa mag-quarantine ako. Kasi ang hirap din po ng may nararamdaman. So, hindi po ganun kadaling sabihin na okay lang yan, parang alagnat lang, parang ganito lang. Tandaan po natin, hindi pare-pareho ang katawan natin. So, yung symptoms ko might be different sa symptoms ng ibang tao. Kasi alam ko may mga kasama akong nagkaroon na ng COVID recently at iba yung pakiramdam nila. At sabi nga nila, hindi ko na nanaisin magka-COVID ulit kasi nawalan sila ng panlasa, sumakit ang kanilang katawan at talagang sobrang nahirapan sila compared dun sa dati. Samantalang sa akin kasi dun sa Delta ko, talagang nung nagkaroon ako ng COVID-19 na Delta, talagang hindi ako makabangon na sobrang taas ng lagnat ko, na hindi mo ako makausap, ayaw kong makipag-usap kasi ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng katawan ko, hindi ako makakain. Kasi walang panlasa, wala kang pang-amoy. Ang hirap. Talagang hindi mo na talaga gustong naising maulit. So, yun po yung sinasabi ko na dapat maging maingat po tayo. So, wag po tayong wag po tayong matakot na mag-tests at wag din po tayong mahiya na magsabi sa mga kasama natin sa bahay or mga nakakasalamuhan natin. Kasi we have to warn them na they have to protect themselves against sa virus na meron ako. Not against me, but sa virus that I am having at that moment. So, and at the same time, syempre, yung mga ways mo
dapat nakaka-protect din sa kanila. So, yun nga po. Ang nangyari kasi sa akin, 3 days before ko nalaman na may COVID ako, nagtatest na ako morning and night ng COVID just to make sure na pag pumapasok ako or pag lumalabas ako dito sa bahay na may mga kasama ako, ay hindi sila mahawa. Kasi alam ko na wala akong COVID. So, morning and night, nagtatest po ako. Negative naman po siya. So, on the third day, nag-test ako ng umaga, negative. Tapos, pumasok pa rin ako. And then, yun nga, nung tanghali na, sabi ko parang iba na yung pakiramdam ko kasi sumasakit na yung mga kasukasuan ko, yung mga dito, yung sa buto. Ayan, tapos sumakit na yung cuff ko. So, sabi ko parang hala, iba na to. Iniisip ko, tinatry kong isipin sa sarili ko kung meron ba akong nagawang strenuous activities na mag-cause ng mga pain body pain na nararamdaman ko. Pero wala eh. Ngayon, yung sa mga buto-buto, kasukasuan ko, inisip ko baka arthritis kasi mataas naman na talaga ang uric acid ko. So, inisip ko baka tumaas pa siya lalo kaya nagkakos ng masasakit na kasukasuan. And then, so, hinayaan ko lang siya dahil nga, kampante ako, negative ako nung umaga eh. So, ang nangyari, nung hapon na, mga 1, ganyan, 2, medyo mainit na yung pakiramdam ko. Inayaan ko lang din kasi nisip ko na naman baka dahil malapit na yung monthly period ko kasi usually ganun eh, matamlay ako, marami akong nararamdaman kapag monthly period ko, pag malapit na yung monthly period ko. So, ganun lang. Inayaan ko lang din siya pero I made sure na all throughout naka-mask ako tapos yun nga lagi akong nagha-hand rub ng alcohol kasi sa trabaho naman, meron ako nung nakasabit lang dito. Hindi ko alam kung nasa na yon. Nakasabit lang siya dito para accessible siya para sa akin na mag-hand rub. Ayun. So, yun. Ngayon, nung hapon na, dumiretso ako sa ate ko. Dinalahan ko siya ng pagkain sa trabaho niya and then namalengke pa ako kasi sabi ko bili ako ng prutas. Baka kulang lang ako sa mga prutas. Ganyan. Tsaka yung mga gulay. Ayun, wala akong nabiling gulay at that time sa mga prutas lang. Ngayon, ang nangyari, nung gabi, mga 8 p.m., sabi ng ate ko, punta na lang ako dyan after work ko kasi para masahiin kita. Sabi ko, wag na kasi baka mahawa ka. Sabi niya, negative naman yung result mo nung umaga. Nakita ko yung kit mo dyan, negative. Sabi niya, okay, sige, ikaw bahala. Sabi ko, sa akin naman, naisip ko, masarap yun libreng masahe, di ba? Sino pa bang aayaw sa libre? Yan. So, sabi ko, sige, bahala ka. Ngayon, ewan ko, parang may nagbulong sa akin din. Sige, ulitin mo kaya, mag-test ka kaya ulit. So, nag-test ako ulit. Mabilis yung pag-flow ng fluid dun sa testing kit. Pero, di ba may dalawang line, C at saka T. So, yung T, yun yung confirmatory, may may COVID ka. Yung C parang control, lang niya yun. Control line lang niya yun. So, dun sa letter T, walang bakas. Sabi ko, ay, praise God, wala. Sabi ko, wala akong COVID. Ayan. Hinayaan ko lang, nilapag ko siya doon. Buti hindi ko tinapon. Nilapag ko siya doon. Tapos, after few minutes, sabi ko, balikan ko kaya. Ewan ko, may nagbulong sa akin. Sabi ko, parang balikan ko daw. Ayan, nung binalikan ko, ayun, sa pool. Nag-positive po siya. At kung makikita nyo po dito, ayan, kung makikita nyo po dyan, ayan, hindi maano yung, ayan, paano ba? Ayan, kung makikita nyo po dyan, blurred po yung letter T. So, blurred po yung linya ng letter T dyan. Hindi kagaya ng letter C na line na talagang, siya, clear na clear. Ayan. So, sabi ko na lang sa sarili ko at nagpray ako na sana wala akong nahawaan sa mga nakahalubilo ko nung hapon. Which is, alam ko naman na, minimal, very minimal ang interaction ko sa kanila nung I was not feeling well na talaga. Ayan, yung sa grocery ang problema ko. Pero talagang careful naman talaga ako. Nag-alcohol talaga ako. Wala nga lang akong mask at the time. Pero hindi naman ako nag-hatching, hindi naman ako nag-uubo doon.
Ayun. Ngayon, so yun na, kaya nga nagkaroon na tayo ng confirmation na may COVID. So nag-message na ako sa trabaho na hindi ako makakapasok. Ayun. Ngayon, may denial period pa rin ako the next day, which is kaninang umaga. Anong date na ba ngayon? October 4? Kahapon. The next day, which is yung day 1 ko sa kanila ng COVID sa clinic, iniisip ko pa rin, what if baka naman may mali, baka naman may defect yung ganyan, baka, alam mo yun, mga dami kang rason, no? Kung, kasi ayaw mo magkaroon ng COVID, ayan. Tinest ko ulit ang sarili ko. So, ayan na. Agad, talagang pag-flow pa lang ng ganun, linya. Ayan, kung tutingnan nyo po, mas clear pa yung linya ng T sa C. Ayan, mas makapal. Sobra po. As in, hindi ko alam kung anong level ng COVID ako meron yan. Ayan. So, yan nga po. So, confirm po yung COVID natin na meron nga tayong COVID and still COVID is existing. At sa ngayon po, medyo parang dumadami na naman yung case ng COVID natin. Siguro nga nagiging lax na tayo sa pagkaroon ng precaution, para ma-prevent yung pag-spread ulit ng COVID. Fortunate enough, para sa akin, I'm fortunate kasi ganito lang yung nararamdaman ko. So, I hope na sana wala nang mahawa ng COVID, which is very impossible, pero sana po sa mga may COVID dyan, nakagaya ko, lalo na sa mga immunocompromised na COVID patients, sana po hindi na ganun kalala yung simptomas na maramdaman nila, sana makayanan nila, at sana walang masamang mangyari sa mga nagkakaroon ng COVID nowadays, kasi mahirap din. May mga pamilya tayo, may mga mahal tayo sa buhay na umaasa sa atin, may mga mahal tayo sa buhay na syempre naghihintay sa atin sa Pilipinas para makauwi, 'di ba? 'Di ba? Naghihintay silang mayakap tayo. So, alagaan po natin ang ating mga sarili. Prevention is still the best among sa mga medicines na yan. Napaka-importante po talaga ang prevention. Yun lamang po. Maraming salamat. So, thank you so much. Ayan. Nasa YouTube na tayo at napakaganda ng introduction ko. Talaga namang pa ako dahil may COVID. Ayan. Pero this is only for yung bang parang ma-enlighten yung mga kababayan natin na at lahat na rin na makapanood ng video ko regarding this one na COVID is still existing. The only thing siguro is we have to get vaccinated para yun nga hindi na siya ganun kalala. Siguro. Sa akin kasi naka 3 vaccines na ako natapos ko na yung 3 vaccines. Sa ibang bansa, I think sa US, may friend ako naka 4 na yata or 5th vaccine na, I don't know. Pero ayun. So yun lamang po, prevention is still better than cure, than cure. So kailangan maging maingat pa rin po tayo, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga mahal natin sa buhay or sa mga taong nakapaligid sa atin na may potensyal na mahawa sa mga virus na kung anong meron tayo. So let's be responsible para sa ating mga sarili at para sa mga kapwa natin at mahal natin sa buhay. Yun lamang po. Maraming salamat. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan at patuloy nyo po akong suportahan sa aking mga video, mapa sa YouTube man or sa Facebook or TikTok. Maraming salamat po. Thank you so much for your support. God bless po. Bye!